Magandang gabi po sa inyong lahat, mga mahal naming mga kapatid at mga kaibigan, mga bisita namin at mga inaaral. Kayo po ay buong pusong tinatanggap muli sa pagpupulong na ito ng mga saksi ni Jehovah. Parte po ng ating programa na buksan ito sa pamagitan ng pag-awit at panalangin. Pakisuyo po na awitin natin ang sa awit bilang 102. Tulungan ang mahihina. Inalaw ito sa Gawa 20:35. Kung angkop po sa kanyang kalagayan, awitin natin ito ng nakatayo, masigla. Sundan po natin ang himig ng ating musika. Muli sa gabing ito ay makikinabang tayo sa mga espiritual, masasaganang espiritual na paglalaan ng ating Diyos na si Jehovah sa pamagitan ng ginagamit niyang tapat at maingat na alipin na para maitawid sa atin ito. Sa tatlong bahagi ng ating pagpupulong, una yung kayamanan mula sa salita ng Diyos at yung pangalawa ay yung maging mahusay sa ministeryo na siyang magagamit natin sa ating pagmiministeryo, yung mga paraan, mamaya mapakikita natin dito mga kapatid. At susundan ito yung huling bahagi, yung pamumuhay bilang Kristiyano. Meron ditong paksa na pwede tayong maging masaya kahit may pagsubok. At susundan ito ng pag-aaral sa Biblia gamit ang aklat na lubusang magpatotoo sa kaharian ng Diyos. Ngayon ay pakinggan natin yung 10 minutong pahayag na ang kanyang tema, tulungan ang iba na maging masaya. 10 minutong pahayag ito, gagampanan sa atin ni Brother Roy Mata. Kapag nakaranas ng matinding mga pagsubok o problema, mga kapatid, pakiramdam nila, laging hindi maganda ang araw nila. Totoo ba yun mga kapatid? Papaano tayo mapatibay ng
kasulatan kapag kayo ng ating napapaharap kung papaano tayo maging masaya. Siyempre, narito tayo para magiging masaya at mapatibay, hindi para maging malungkot yung ating mga kalagayan sa buhay. Paisuyo, basahin natin itong binanggit ng Kawikaan, Kabanatang 15, talata ay 15. Inyo nang nakita, ganitong pagkakaulat. Laging pangit ang araw ng napipighati. Pero, laging may pagdiriwang ang taong masayang puso. Di ba mga kapatid? Lahat naman tayo nakakaranas ng problema. Problema. Ligaya. Pero pagka dumating yung sa aktual na buhay, saan mas nakakapokus yung ating puso at isip mga kapatid? Realidad ng buhay. Di ba? Mas pabor minsan yung unang bahagi. Yung sabi dyan, laging pangit ang araw na napipighati. Ang nangyayari kasi kapag problema, ligaya, sa problema na nakapokus ngayon ang puso at isip natin. Lumihis na doon sa isang bagay o pag-asa na inilalaan ni Jehovah. Kasi bakit mga kapatid? Saan nakadepende o nakasalalay ang kaligayahan sa buhay o masayang buhay? Nakadepende ba ito sa maraming material na ari-arian? Nakadepende ba sa may maraming kaibigan? Anong sagot? Diyan sa huling bahagi, ang sabi diyan, pero laging may pagdiriwang ang taong masaya ang puso. Ibig sabihin, ang kaligayahan o masayang buhay, nakadepende pala ito sa kalagayan ng puso natin. Saan ba nakahilig yung puso natin? Nakahilig ba ito sa paggawa ng kalooban ni Jehovah o kabaliktaran? Puro problema. Lalo pa't nadidipokus na tayo sa kabalisahan ng sistemang ito, imbis na sa pag-asa. Binanggit dyan, laging may pagdiriwang. Ibig sabihin, ang bukal ng kaligayahan o kasiyahan sa buhay o masayang buhay, ito ay nakadepende sa ating malapit na kaugnayan kay Jehovah. Ano man ang problema na kinakaharap natin. Lagi, sa English ang lagi, always. Ano man ang hamon sa buhay, nakangiti tayo hanggang dito mga kapatid. Kaya nga sa atin, mayroong Socratic term tayo na binabanggit, kingdom smile. Kahit maraming problema, nakangiti pa rin. Alam natin na si Jehovah ay Diyos ng kaligayahan. O maligayang Diyos si Jehovah. So conclusion natin, anong gusto ni Jehovah sa atin? Magiging maligaya tayo. Hindi yung narating tayo sa Kingdom Hall, nakasimangot, paglabas ng pulong, nakasimangot pa din. Ayaw na ayaw ni Jehovah yun sa atin mga kapatid. Gusto niya na lagi tayong masaya. Maging positibo tayo sa ating puso at isip. Kung anong mga natutunan natin dito, ikakapit natin. Ngayon, kumusta naman ang mga kapatid na dumaranas ng iba't ibang problema? Ano naman ang tulong na magagawa natin sa kanila? Bueno, paisuyo mga kapatid na ating basahin itong binanggit ng Kawikaan, chapter 15, verse 17. Ang sabi ay ganito, mas mabuti pang gulay lang ang pagkain pero may pagmamahalan, kaysa sa pinatabang turo pero may pagkakapuutan. Alin po ang pipiliin natin mga kapatid? Pagmamahalan o kapuutan? Di ba mas pipiliin natin yung pagmamahalan? Si Jehovah ay Diyos ng pag-ibig. Binanggit natin kanina na maligayang Diyos siya. So, anong ibig sabihin nito mga kapatid? Kumusta tayo sa ating mga mahal na mga kapatid? Kumusta ang ating ugnayan sa kanila? Ako ba ay malapit sa kapatid kong ito? O ako ba may tampo sa kapatid kong ito? Binanggit dyan na mas mainam yung gulay. Puno naman ng pagmamahal. Ano naman yung pakinabang ng karne, hindi naman nagkakapayapao, hindi naman nagkakasundo. Okay? Ang pagmamahalan, kahit sa maliit na bagay mga kapatid, pwede natin itong maipakita sa mga kapatid. O suporta o pagkamapagpatuloy. Yan. Ano sa English mga kapatid ang pagkamapagpatuloy? Sabi ng kapatid kanina, welcome. Sabi niya sa English ng pagkamapagpatuloy. Pero ang totoong kahulugan niya sa English ay
hospitable. Galing sa salitang hospital. Di ba, pag nasa hospital tayo mga kapatid, talagang andun tayo para lahat ibigay. Nakahiga, kain, tulog lang tayo doon. Parang ganun, comfort. Di ba? Kino-comfort, sinusuportahan natin ang mga kapatid natin para mapasaya sila. Kahit na minsan hamon sa ating bahagi. Pero hindi natin iniisip yon. Kasi ang gusto natin, mapasaya natin sila. Di ba? Ganun ang Diyos na Jehovah. Maibigin na siya, gusto pa niyang maging maligaya rin tayo. Kapag maligaya tayo, anong gagawin natin mga kapatid? Share it. Ibahagi natin ito sa iba. Yung simpleng ano lang natin mga kapatid, pangungumusta, yung simpleng pakain o kaya simpleng pagtulong sa mga kapatid. Minsan nga kahit na ganito lang sa balikat ng kapatid, kahit hindi lang sasalita yan, papatibay na natin sila. Okay, isa yun sa mga bagay mga kapatid na ano natin, dapat natin gawin. Kumusta naman mga kapatid kung ando na tayo sa isang kalagayan na kailangan talagang patibay ng ating kapatid? Malala talagang problema. Anong gagawin natin? Paisuyo, basahin natin itong binanggit ng Kawikaan 15, talatang 23. Ang sabi ay ganito, masaya ang taong nagbibigay ng tamang sagot at ang salitang sinabi sa tamang panahon ay napakabuti nito. Sa 30, ang maningning ng mga mata ay nagpapasaya ng puso. Ang magandang balita ay nagpapalakas ng mga buto. Sino sa atin dito ayaw ngumiti? Di ba lahat tayo nakangiti, di ba? Kasi nga, kahit sa ngiti lang natin, maramdaman ng kapatid natin na mahalaga siya sa atin. Kumusta naman kapag ngumiti naman tayo, hindi nag-reply? Baka tayo naman ang magkasimangot o ano naman ang naramdaman natin? Huwag natin intindihin yun. Hayaan natin, baka may pinagdadaanan lamang. Isang kapatid natin, ang pangalan ay Henry. Meron siyang mamahal sa buhay, kasama ang kanyang tatay. Ang kanyang tatay ay isang respetadong elder at ang mga kamag-anak niya. Ang ginawa ng kanyang tatay, kasama ng kanyang mga kamag-anak, iniwanan nila ang katotohanan. Ngayon, nakita ng tagapangasiwa ng Sirkito, itong si Brother Henry. Pinatibay siya sa simpleng kainan, kape, o ano man ang ginawa nila. Pinatibay siya ng tagapangasiwa ng Sirkito. Anong paalala sa kanyang tagapangasiwa ng Sirkito? Kung gusto mong makita pa ulit na bumalik sa katotohanan ng iyong mga mahal sa buhay, dapat na makita din sa iyo na ikaw ay tapat kay Jehovah. Ibig sabihin, mayroong layunin na tutulungan niya ang kanyang mga mahal sa buhay na maging masaya din. Diba? Yun ang gusto natin mga kapatid. Kasama ng mga tapat, gusto natin magpatibay ang loob sa isa't isa. Gusto natin na sila din mismo ay makaranas din kung paano ipinagsasanggalang ni Jehovah ang kanyang tapat. Si Jehovah ay tapat sa mga nagpapakitang tapat din. Kung tapat tayo kay Jehovah, alam natin yung ating malapit na kaugnayan sa Kanya. Hindi niya rin tayo iiwan. Kahit sa mga problema sa buhay na ating naranasan, gusto pa rin ni Jehovah na maging maligayang lingkod niya tayo. Paisuyo mga kapatid dyan sa larawan na ating nasa workbook natin. Paisuyo po. Yan. Sa larawan mga kapatid, ano ang itinuturo sa atin ng letratong yan o ng larawan na yan? Yan. Mag-asawang nagmemeryenda kasama ng isang may edad na sister. Malamang na ang sister na yan mayroong problema. Anong ginawa ng mag-asawa? Ayan, yung tinalakay natin. Pinatibay nila, tinulungan nila kung paano maging masaya sa paglilingkod din ang may edad na sister na ito. Ngayon, kumusta tayo sa ating bahagi mga kapatid? Ang tanong sa atin ay ito, para makatulong tayo sa ating mga kapatid kung paano maging masaya. Sino sa mga kongregasyon natin ang nangangailangan ng pampatibay? Ako ba? Siya ba? Sila ba? O kami? Tayo makakasagot nun. Ikalawang tanong, paano ko sila matutulungan? Ayan. Lahat tayo mayroong role para makatulong. Hindi yung tayo yung laging tinutulungan, tayo din tumulong din tayo. Kapag ginawa natin yan mga kapatid, sigurado tayo sa paksa natin na si Jehovah ay isang masayang Diyos at ang kanyang bayan ay totoong masaya, lalo sa panahon natin ngayon. Maraming salamat, Brother Mata, sa inyong masayang pagpahayag na may kinalaman sa kung paano tulungan ang iba na maging masaya.
Ngayon ay dadako tayo sa spiritual na hiyas. Hinalaw ito sa Kawikaan, Kabanatang 15. Gagampanan sa atin ito ni Brother Lawrence Umali. Pakisuyo, Brother Umali. Sa unang tanong, paano makakatulong ang Kawikaan 15:22 para makagawa tayo ng tamang desisyon tungkol sa pagpapagamot? Sister Lydia Maglangit, sa bandang gitna, pakisuyo. Sa paggawa po ng mabuting desisyon tungkol sa mga medical treatment, makakatulong po yung humingi tayo ng second or third medical opinion, especially kung yung condition ay medyo serious medication ang kailangan. At dito nga applicable yung ulat ng Proverbs 15:22 na nagtatagumpay nagtatagumpay ito kapag marami ang tagapayo. Maraming salamat. Kaya maging ready tayo at humingi ng payo. Sa ikalawang tanong, sa pagbabasa ng Kawikaan chapter 15 para sa linggong ito, anong espiritual na hiyas ang nagustuhan mo? Ayan, daming bata. Pakisuyo muna kay Janine Relumbria. Dito sa bandang gitna, katabi ni Linya Daulong. Ayan. Nais ko pong komentuhan ang Kawikaan 15:5. Binabalewala ng mangmang ang disiplina ng kanyang ama, pero ang marunong ay tumatanggap ng pagtutuwid. Bagamat pananagutan po kami ng magulang namin na disiplinahin mula sa mataas na pamantayan ng turo ng Diyos na Yehova, kung minsan po hindi po maiwasan na nakikitaan kami ng kamangmangan na pagpapakita po ng pagiging mapagmataas dahil hindi nakikinig sa saway. Ang aral po, pananagutan din po namin bilang anak na makinig sa disiplina ng aming magulang upang higit po kaming matuto at hindi ba laging nagkakamali kung susundin po natin sila. Napakaganda, Janine. Dito naman tayo kay Jana sa bandang likuran. Napaalalahanan po ako ng Kawikaan 15:3 na maging alerto sa aking iisipin o gagawin, lalo na po kung sa pakiramdam ko na wala naman po sa akin nakakakita. Kaya para magawa po ito, sisikapin ko po ilagay sa aking isip na kung tumitingin man ako sa kaliwa o kanan, mas mahalagang huwag kong kalimutan tumingala sa langit. Dahil andyan palagi si Jehovah nanonood sa bawat pasyang ginagawa ko po. Salamat, Jana. Dito naman tayo kay Brother Lijan Daulong sa bandang likuran. Para sa akin, ito po yung Kawikaan 15:18 kasi dati nagagalit talaga ako sa aking mga kapatid kapag may ginawa silang kinaiinisan ko. At dahil dito, madalas, hindi magandang masasabi ko sa kanila. Dulot nito ay mas mahabang pagtatalo. Pero sa pagbabasa ng Kawikaan 15:18, pinagsisikapan ko na hindi agad magalit at dahil dito, mas kalmado ang aking pag-uusap sa kanila kumpara sa dati. Salamat, Brother Lijan. Nakapagpatibay yung komento ng mga kabataan, ano? Kuha naman tayo ng kabataan ulit. O ng dating kabataan. Sister Angie Sepe sa bandang gilid. Kawikaan 15:4. Sa tekstong ito ay napaalalahanan ako kung gaano kalakas ang epekto ng mahinahon at mababait na panalita. Kaya napaisip ako na hindi ko pala pwedeng gawing rason ang aking edad para maging taklesa at hindi iniisip kung makakasakit ako ng damdamin ng lahat ng uri ng tao, lalo na sa mga baguhan sa katotohanan. Kaya sa tulong ni Jehovah, sisikapin ko po na isipin na dapat ang salita ko ay nagpapagaling sa espiritu at hindi nakakasakit sa iba. Salamat, Sister Angie. Sige, dito tayo kay Sab. Sa bandang gitna, sa left side niya. Ang nagustuhan ko po na spiritual na hiyas ay Kawikaan 15:18. Kasi po kapag tayo ay mainitin ng ulo, maaari po tayong makasakit ng damdamin at makagawa po ng hindi tama at labag po sa desisyon ni Jehovah. Kaya po kailangan po natin i-control ang ating mga emosyon. Kapag kinontrol po natin ang ating emosyon, maiwasan po natin ng gulo at makahingi po tayo kay Jehovah ng lakas na magpaumanhin sa nakaaway po natin. Salamat, Sab. Dito naman tayo kay PJ sa bandang gitna. Napakahusay ng mga kabataan ngayong gabi, ah.
Ang nagustuhan ko pong teksto ay Kawikaan 15:14 dahil sabi po dito, ang pusong may unawa ay yaong naghahanap ng kaalaman. Ibig sabihin po, pinapayuhan tayo kumuha ng tamang impormasyon bago tayo magsalita po upang hindi tayo maging padalos-dalos sa pagsasalita po at makasakit sa iba. Salamat, PJ. Maganda palang epekto ng nag-outing tayo. Dito naman tayo kay Sister Linya Daulong. Sa band na gitna, naka-white. Sa band na gitna. Nagustuhan ko po ang Kawikaan 15:2. Ang dila ng marurunong ay mahusay sa paggamit ng kaalaman, pero kamangmangan ang lumalabas sa bibig ng mamamang. Sa totoo po, ang talatang ito ay paalala po na hindi lang po basta pagsasalita ang malaga, kundi ang paggamit po ng salita ng may isip at respeto. Sa buhay po, lalo na kapag may kausap tayo na importante po sa atin, tulad po ng mga kaibigan o pamilya, ang maingat at matalinong pananalita po ang nagdadala ng kapayapaan at pagkakaunawaan. Salamat, Sister Linya. Sister Sige Quiñones, sa band na likuran. Kawikaan 15:33 na ang sabi, ang pagkatakot kay Jehovah ay nagsasanay sa isang tao na maging marunong at ang kapakumbabaan ay umaakay sa karangalan. Kung minsan ako ay nauubusan din ng pagtitiis. Pero binanggit doon na ang kawalan ng pagtitiis ay dulot din ng pagmamataas. At nagiging hadlang ito para maging mapagpakumbaba ang isa. Kaya dapat ay mapasulong pa ng higit yung pagkapakumbabaan. Salamat. Sister Irene Atamosa, sa bandang likuran, pakisuyo. Salamat, Sister Sige. Nagustuhan ko naman yung payo sa Kawikaan 15:23 kung paanong napakamakapangyarihan ng tamang salita sa tamang panahon. Dito, mas naunawaan ko na ang halaga ng paghahanda, maigi na ikokomento ko sa mga pagpupulong dahil sa maaring dalawang bagay yung maidudulot ito. Una, maaring makasakit ako imbis na makatulong sa iba. Ang isa naman ay makapagpaiyak, hindi dahil nasaktan sila, kundi baka naisip nila ito kaya yung naging sagot sa panalangin ko habang nangihina ako. Kaya dahil sa maibiging payong ito ni Jehovah, ay sisikapin kong magpagabay sa tulong ng panalangin para pumapili ang tamang salita sa tamang panahon na aking gagamitin upang magresulta ito ng kagalakan sa iba at hindi para panghinaan sila. Salamat, Sister Irene. Ito naman tayo sa kabilang side. Para mabalance natin. Sister Lilia Vasquez, sa bandang left side, pakisuyo. Doon na ang sinumang umiiwas sa disiplina ay nagtatakwil ng sarili niyang kaluluwa. Ngunit ang nakikinig sa saway ay nagtatamo ng puso. Ang saway o disiplina ay tumatagos at nagpapabago sa puso ng isang tao, ano pat nagbibigay sa kanya ng matinong kaisipan. Kaya naman kapag ako ay nakikinig sa disiplina, nagkakaroon ako ng mabuting motibo sa nagpapayo sa akin at nagkakaroon din ako ng mabuting puso. Salamat, Sister Lilia. Sister Ampi Calzo, sa bandang likuran. Ayan. Ang natutunan ko sa Kawikaan 15:33 ay pagkakaroon ng takot kay Jehovah. Sinastanay tayong maging marunong ng buong puso, aspeto sa ating buhay. Ang kapakumbabaan ay magiging maral tayo na siyang tanda ng pagiging tunay na Kristiyano. Salamat po, Sister Calzo. Ayan, si Hailey, sa bandang gitna. Nagugustuhan ko po ang Kawikaan 15:28 kasi tinuturuan po tayo nito maging maingat. Kasi kung magsasalita tayo ng galit lang, baka makapagbitaw tayo ng salitang masakit. Pero kung magbubulay-bulay tayo bago magsalita, mas maiintindihan natin yung sitwasyon or yung pinagdadaanan ng isa. Salamat, Hailey. Sister Michelle Umali, sa bandang gitna, para sa huli nating kabataan. Naukay ko naman po yung nasa Kawikaan 15:4. Diniin po dito ni Solomon yung ang kahinahunan ng dila ay punong kahoy ng buhay. Binanggit nga sa reference na yung punong kahoy ng buhay ay nagpapahiwatig ng mga katangiang nakakapagpagaling at nakapagpapalakas. Para po pala itong gamot, lalo na sa mga taong nangihina o may problema. Kaya nakatulong po ito sa akin na maging nakakapagpatibay at positibo sa paraan ng pagsasalita para mapagaling sa diwa na mapasaya din po yung iba. Salamat, Sister Umali. Maraming salamat po sa lahat ng nahukay natin ngayong gabi para sa espiritual na hiyas.
Maraming salamat, Brother Umali, sa inyong pagtalakay ng ating spiritual na hiyas. Ngayon ay dadako tayo sa ating unang estudyante. Nasa ilalim pa rin ito ng kayamanan mula sa salita ng Diyos. Ito ay pagbabasa ng Biblia. Babasahin niya sa atin yung nakaulat sa Kawikaan, Kabanatang 15, talatang 1 hanggang 21. Ito ay babasahin sa atin ni Brother Erwin Francisco. Brother Francisco, handa na kaming makinig. Ang mahinahong sagot ay nakapapawi ng galit, pero ang masakit na salita ay nakagagalit. Ang dila ng marurunong ay mahusay sa paggamit ng kaalaman, pero kamangmangan ang lumalabas sa bibig ng mga mangmang. Nakikita ni Jehovah ang lahat ng bagay, pinabantayan niya ang masasama at mabubuti. Ang mahinahong dila ay punong kahoy ng buhay, pero ang mapandayang dila ay nagdudulot ng pighati. Binabaliwala ng mangmang ang disiplina ng kanyang ama, pero ang marunong ay tumatanggap ng pagtutuwid. Maraming kayamanan sa bahay ng matuwid, pero ang ani na masamang tao ay nagdadala sa kanya ng problema. Ang mga labi ng marurunong ay namamahagi ng kaalaman, pero hindi gayon ang puso ng mangmang. Asuklam-suklam kay Jehovah ang hain ng masasama, pero kalugod-lugod sa kanya ang panalangin ng mga matuwid. Napupuot si Jehovah sa lakad ng masama, pero mahal niya ang nagsisikap na maging matuwid. Para sa lumiliis ng landas, malupit ang disiplina, pero ang napupuot sa saway ay mamamatay. Kitang-kita ni Jehovah ang libingan at ang lugar ng pagkapuksa. Gaano pa kaya ang puso ng mga tao? Ayaw ng mayabang sa nagtutuwid sa kanya. Hindi siya hihingi ng payo sa marurunong. Nagpapaaliwalas ng muka ang masayang puso, pero nakasisira ng loob ang kirot ng puso. Ang pusong may unawa ay naghahanap ng kaalaman, pero ang bibig ng mga mangmang ay tumatangkilik sa kamangmangan. Laging pangit ang araw na napipighati, pero laging may pagdiriwang ang taong masaya ang puso. Mas mabuti pang maging mahirap, pero may takot kay Jehovah, kaysa maging mayaman na puro pag-aalala. Mas mabuti pang gulay lang ang pagkain, pero may pagmamahalan. Kaysa... Pero ang bibig ng mga mangmang ay tumatangkilik sa amangmangan. Laging pangit ang araw ng pipigati, pero laging may pagdiriwang ang taong masayang puso. Mas mabuti pang maging mahirap, pero may takot kay Jehovah, kaysa maging mayaman na puro pag-aalala. Mas mabuti pang gulay lang ang pagkain, pero may pagmamahalan, kaysa sa pinatabang toro, pero may pagkakapuutan. Nagkakaroon ng away dahil sa taong mainitin ng ulo, pero dahil sa taong hindi madaling magalit, tumitigil ang pagtatalo. Ang daan ng tamad ay parang may matitinik na harang, pero ang landas ng mga matuwid ay gaya ng patag na daan. Ang marunong na anak ay nagpapasaya sa kanyang ama, pero ang mangmang ay umahamak sa kanyang ina. Nasisiyahan sa kamangmangan ang kulang sa unawa, pero lumalakas sa tamang landas ang taong may kaunawaan. Maraming salamat, Brother Francisco, sa inyong malinaw na pagbabasa. Ang binigay sa inyo na patitingkarin nyo ay yung pagiging natural. Kahit medyo nawala sa cellphone, natural pa rin. No? Kasi malinaw yung pagbabasa niya. No? Paano tayo gagawin yan? Kailangan ang maghandang mabuti at manalangin sa Diyos na Jehovah, na talagang yung iyong babasahin ay kailangan ng mga tagapakinig mo. Yan. Ngayon ay mayroon din ditong sa bullet number 2 na magsalita mula sa puso. Nakita naman natin yung pagbabasa ni Brother Francisco ay pinaghandaan niya. No? Kaya lang, medyo nawala lang doon sa kanyang gadget. At tumingin sa mga tagapakinig. No? Isang bagay din yun na pagiging natural. Lalo na pag nasa larangan tayo. Hindi tayo basta-basta nagbabasa ng basa ng
Biblia, kailangan tingnan din natin yung kausap natin. Isang bagay yun ng pagiging natural. Maraming salamat, Brother Francisco, sa inyong pagganap ng bahaging ito. Ngayon ay dadako tayo sa ikalawang bahagi ng ating pagpupulong, yung maging mahusay sa ministeryo. Yung unang bahagi rito ay pagpapasimula ng pakikipag-usap sa bahay-bahay. Ito, makakuha tayo ng paraan dito. Ito ay gagampanan sa atin ni Sister Rachel Centillas. Ang tatayong may bahay ay si Sister Maria Licanda. Subaybayan natin sila. Hello po, magandang araw. May friendly visit po kami sa inyong lugar. Ako nga po pala si Rachel. Ano po pangalan nila? Ako naman si Maria. Para saan yan? Hello po, Ate Maria. Kami po yung mga saksi ni Jehovah at sa araw na ito, kinakausap namin lahat ng tao. May kinalaman sa ilang punto mula sa Bible. Ganun, hindi ako interesado dyan. Kasi siyempre meron akong relihiyon. Nauunawaan ko po at ina-expect namin na yung mga tao dito ay may kanya-kanya ng paniniwala o reliyon. Ganun ba? Kasi kasi Rachel, diboto ako sa relihiyon namin. Kaya ayoko nang umano pa ng mga iba-ibang relihiyon. Naiintindihan po namin at ginagalang po namin iyan. Sa katunayan nga po, natutuwa ako sa inyo kasi reliyosong tao po pala kayo. Siguro mahilig po kayo magbasa ng Bible. Oo, sa katunayan nga, araw-araw ako nagbabasa ng Biblia. Ayos po, edi familiar po kayo sa pangako sa atin ng Diyos na binabanggit sa Apokalipsis 21:4 o Pahayag 21:4. Tingnan niyo po, baka familiar sa inyo. At papahirin niya ang bawat luha sa mga mata nila at mawawala na ang kamatayan, pati ang pagdadalamhati at ang pag-iyak at ang kirot. Ang dating mga bagay ay lumipas na. Thank you po sa pagbasa. So, nabasa niyo na po ba ito dati? Hindi pa ngayon ko palang nabasa. Okay, yung nabasa niyo po, pangako po yan sa atin ng Diyos. At ayon po dito, ano daw po yung aalisin niya sa hinaharap? Aalisin niya ang lahat ng sanhi ng ating mga problema. Unang-una dyan, sinabanggit yung kamatayan, sakit, pagdurusa. Tama po kayo, Ate Maria. Sa hinaharap, aalisin ng Diyos ang lahat ng mga problema natin o lahat ng dahilan ng pagluha natin. Kaya nai-imagine niyo po kaya yung kalagayan ng buhay ng tao kapag wala na tayong problema? Di ba po ba napakagandang pag-asang ito? Pero ang tanong, ano kaya yung kailangan nating gawin para makabilang tayo doon o kung may mga qualification ba para makasama tayo? Kaya yan naman po yung pag-uusapan natin sa susunod na week. Kung okay lang po sa inyo, ano po palang available schedule nyo? Oo, okay lang sa akin ganitong araw at oras. Sige po. Kita po tayo next week. Thank you po. Bye-bye. Thank you din. Maraming salamat, Sister Centillas, sa inyong pagganap, mahusay na pagganap ng bahagi. Kayo, Sister Centillas, ay inatasan sa Aralin 1, Kabanatang number 5, yung makinig. Paano ba tayo nakikipag-usap? Yung lalo na pagpapasimula ng pakikipag-usap. Hindi tayo nagsasalita. Tapos ay tutulungan natin yung kausap natin na masabi yung iniisip niya, katulad nung napakinggan natin, nasubaybayan natin. Kung angkop, tanungin mo siya. Tinanong naman ni Sister Centillas, dahil religyoso yung kanyang kausap. Religyosa ang kanyang kausap. Pinagbasa niya ng Biblia. So, ganun, kung nagsasalita yung may bahay, ay makinig tayo sa kanya. Isang bagay yun na pwedeng magkaroon ng interes yung kausap natin. Maraming salamat, Sister Centillas, sa inyong bahagi. Ito, ang susunod ay pagpapasimula din ng pagkipag-usap. Pero ito ay di formal na pagpapatotoo, mag-aalok siya ng pag-aaral sa Biblia. Ito ay gagampanan sa atin ni Sister C.K. Quiñones at ang kanyang may bahay nagaganap ay si Sister Marlene Torres. Subaybayan natin sila. Ang haba po ng pila, no? Oo nga kanina pa ako dito, ang haba ng pila. Kahit naka-priority lane, ay ikaw, anong pang-ilang number mo? Dito sa regular lane, pang 56 po. Ano po ba inaasikaso nyo? Kiniklaim ko yung pension ko. Kasi ang tagal ng pera ko na ito pinaghirapan.
tapos pahirapan pang mag-claim. Ganun po talaga yung sistema natin sa ngayon. Actually, naiisip niyo ba minsan na darating yung panahon na hindi na kayo pipila ng mahaba para lang makakuha ng o yung panustos na makakaraos sa araw-araw? Yan ang hindi ko alam. Parang malabo naman mangyari yata yan. Parang sa kalagayan natin sa ngayon, parang imposible nga po. Pero may naalala akong teksto sa Biblia na nakatulong na nagpabago ng aking pananaw na sa magiging kinabukasan po natin. Ay, Biblia? Naku, ang tagal ko nang hindi naniniwala dyan sa Biblia. Kasi parang hindi naman totoo. Naiintindihan ko po, hindi lang naman kayo yung may ganyang nararamdaman. Pwede ko po bang malaman kung bakit tumigil kayo sa paniniwala niyo sa Bible? Kasi ang tagal ko na dito sa mundong to. Parang wala naman nagbabago. Parang hindi na ako naniniwala dyan sa mga mabuting, hindi na ako naniniwala dyan sa mga bagay na parang hindi naman totoo. Salamat po sa pag-share niyo sa akin ng pananaw niyo. Marami siguro kayong pinagdaanan na kung bakit naging ganyan yung pananaw ninyo. Ay, marami talaga sa obra. Ay, malapit na po pala number niyo. Gusto niyo po bang magkwentuhan tayo pagkatapos natin dito? Pwede naman, free naman ako. Okay. Ako po pala si CK. Ano pong pangalan nila? Ako si Marilyn Torres. Sige. Maraming salamat, Sister CK at Sister Marlene Torres, sa inyong bahagi. Ngayon ay kayo po, Sister CK, yung binigay sa inyong patitingkarin, yung maging matyaga. No? Pwede namang sa pag-uusap, lalo na kung pagpapasimula ng pakikipag-usap, ay kahit hindi muna natin ipasok yung Biblia agad-agad sa usapan. No? Katulad nung nakita natin, nasubaybayan natin. At pagkakataon para merong tamang pagkakataon para maipasok mo ng natural yung Biblia. No? Kung hindi talaga siya interesado, kung ayaw niya talaga, okay lang. Basta makausap mo lang siya, baka sa susunod na pag-uusap nyo, maaring magkaroon na siya na interest sa Bible. No? Yung pagiging matyaga, kausapin nyo lang, usap muna. Sa susunod na pag-uusap, baka magkita ulit sila, magkaroon na siya na interest sa Bible. Ano? Kasi naipasok niya na kung yung pagiging wala nang, hindi napipila ng matagal. Makakuha lang ng ayuda. O kaya pensyon. At pwedeng may pasok niya doon sa ganung usapan, sa susunod, yung Bible. Hindi naman kaagad tayo nagsasabi kung ano yung nakaulat sa Biblia. Kaya sa ganung pagkakataon, pwedeng magkausap lang, katulad nung nakita natin. Maraming salamat, Sister Cynthia, sa inyong bahagi. Ngayon, dadako tayo sa paggawa naman ng alagad. Ang setting nila, patibayin yung Bible study na sinasalansang ng kapamilya. Gagampanan ito ni Sister Sharon Calso at ang tatayong may bahay, yung kanyang study, ay si Sister Tina Di Macali. Subaybayan natin sila. Tina, pasensya na ha. Medyo nahirapan lang ako magpabook ng Grab. Pero talaga nagmamadali ako nung na-receive ko yung message mo. Ano ba nangyari? Okay ka lang? Kasi gusto ko lang hingin yung payo mo. Yung nanay ko kasi parang ayaw na akong pag-Bible studyin. Sa totoo lang, inaaway niya ako. At ayaw niya talaga na nagkakipag-aral ako ng Bible sa mga saksi ni Jehovah. Wala naman daw akong mapapala doon. Dumadating pa nga sa point na gusto niya na kami palayasin. Tapos yung Bible, gusto niya rin itapon. Tapos, minsan napapaisip ako kung talagang worth it ba na magpatuloy pa ako sa pag-aaral ng Bible. Buti dumating ka. Okay lang bang payuhan mo ako? Dito muna tayo sa coffee shop. Ay, mabuti naman at ako naisipan mong kausapin, ano? Alam mo, Tina, nalulungkot ako na ganyan pala yung pinagdadaanan mo, no? Sa bagay, ever since nga, pag nandun ako sa bahay ninyo, medyo mabigat
yung vibe ng mom mo, no? Pero natutuwa naman ako, Tina, kasi nabanggit mo sa akin last time na nag-Bible study tayo, na natutuwa kang makilala ang Diyos na Jehovah. Ayan. Alam ko na sa panahon ngayon, bagamat napakahirap sa'yo, ang number one na kailangan mo ay ang emotional and moral support, ano, para magkaroon ka ng lakas na loob na ma-overcome yung pinagdadaanan mo. Meron akong gustong i-share sa'yo, Tina, na isang Bible text. Pwede mo sigurong buksan sa Bible mo dyan sa cellphone mo, no? Tingin ko makakatulong sa'yo ito. Lucas 6:22 and 23. Pwede bang pakibasa mo? Sabi dito sa Lucas 6:22-23, maligaya kayo kapag napopo sa inyo ang mga tao at kapag itinatakwil nila kayo at nilalapastangan ang inyong pangalan dahil sa anak ng tao. Magsaya kayo sa araw na iyon at tumalon sa tuwa dahil malaki ang gantimpala ninyo sa langit dahil iyon din ang ginawa ng mga ninuno nila sa mga propeta. Ayan, sa nabasa mo, Tina, sinabi dyan na maligaya daw tayo kapag ino-oppose tayo ng iba o ino-oppose ng iba yung pagbabible study natin, yung pananampalataya natin. Bakit kaya sinabi to? Talaga bang maligaya ang pakiramdam kapag inaaway tayo? Naguguluhan din ako kasi sa totoo lang parang wala naman ako nakitang dahilan para tumigil ako sa pag-aaral ng Bible. Oo, tama ka, no? Actually, Tina, yung binabanggit na kaligayahan dyan sa tekstong yan, yan yung deep sense of happiness na nararamdaman natin dahil alam natin na napapasaya natin ng Diyos na Jehovah, no? Dahil tulad ng Panginoong Hesus, alam natin ng Panginoong Hesus, napakaraming matinding opposition siyang hinarapan, no? Pero kahit kailan, hindi siya huminto o hindi niya naisip huminto na maglingkod sa Diyos na Jehovah. Kaya alam ko, Tina, na bagamat napakahirap, natutuwa ako na gusto mo pa rin magpatuloy, mag-Bible study. Pero kahit na ganyan ang ginagawa ng mom mo, no, inaaway ka, pinapalayas kayo, patuloy tayo maging mabait sa Kanya, maging mahinahon, mabait. Gampanan mo yung responsibility mo bilang isang anak, ano, at baka in time, sa pamamagitan ng patuluyang pananalangin at syempre pag sumamo sa Diyos na Jehovah, tutulungan niya tayo. No? At baka ma-realize ng nanay mo yung benefits ng pagbabible study. Actually, napakaganda nga nitong idea mo na dito tayo sa coffee shop magkita. Kasi pwede tayo dito magpatuloy mag-Bible study. Pwede tayo magpatibayan sa isa't isa. At the same time, makakapagkape at saka waffles pa tayo, di ba? So later, pagka-order natin, mag-order din tayo ng take-out para pwede mong pasalubungan yung pamilya mo. Thank you sa payo mo at talagang nalinawan ako na kailangan ko pala talaga ng lakas ng loob para ipagpatuloy yung pag-aaral ng Bible at yak naman ako na malaking pakinabang iyon sa aking buhay at maging sa aking mga anak. Sige, Tin. Sige, mag-order na tayo. Maraming salamat, Sister Cheryl, at sa inyo, Sister Tina, sa inyong bahagi. Ang atas po ninyo ay nasa Aralin 4, angkop na introduction. No? Sabi rito, isipin daw kung bakit mo babasahin ang teksto. Bago tayo bumuklat ng teksto, may introduction kailangan. Katulad nung napakinggan natin. Bago niya binasa ang teksto, tiyak, sabi niya, may maitutulong na malaki sa iyo ito sa iyong problema. Basahin natin yung teksto. Yung mga introduction na gano'n, talagang nagpapakita na yung tagapakinig ay magkakaroon ng interes. Yung pagtatampok natin ng mga punto sa teksto, magkakaroon ng mapapatibay yung ating mga Bible study. At yung teksto, kapag meron tayong binanggit na pangalan o kaya mga nagsalita doon sa teksto, kailangan tama. Kailangan tama yung binanggit natin ng mga pangalan, mga kapatid. Kasi baka later on malaman niya, hindi naman ito nagsalita ng gano'n. Kailangan tama yung pangalan na katulad nung nabanggit kanina, si Jesu Cristo. Ayan. Kailangan tama yung binabanggit natin. Hindi tayo basta bumabanggit ng mga nagsalita doon sa binasa nating teksto. Kailangan eksakto. At ipakita rin natin na yung ating binabasa ay galing sa salita ni Jehovah. Sinasalita ni Jehovah sa Biblia.
Maraming salamat sa inyong mahusay na bahagi, Sister Serin at Sister Tina. At maraming salamat din sa mga nagsiganap ng mahusay na paggaganap ng kanilang mga bahagi. Ngayon ay dadako tayo sa pamumuhay bilang Kristiyano sa huling bahagi ng ating pagpupulong. Pero bago yan, awitin muna natin yung nasa awit bilang 155, 155. Kagalakan magpakailanman. Ako po sa inyo, awitin natin ito ng nakatayo, masigla, na hinalaw ito sa awit 1611. Sundan po natin ang himig ng ating musika.
Maraming salamat po sa masiglang pag-awit ng papuri kay Jehovah. Ngayon ay dadako tayo sa ikatlong at huling bahagi ng ating pagpupulong. Ito ay pamumuhay bilang Kristiyano. Una ay mapapakinggan natin ang pagtalakay sa paksang pwede tayong maging masaya kahit may pagsubok. Tatalakayin sa atin ito ni Brother Christian Calso. Pakisuyo, Brother Calso. Okay, mga kapatid. Buklatin natin tong awit 22. Chapter 22, verse 1 and 2. Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Bakit hindi ka dumarating para iligtas ako? Bakit hindi mo naririnig ang pagdaing ko? Diyos ko, patuloy akong tumatawag kung araw, pero hindi ka sumasagot. At sa gabi ay hindi ako nananahimik. Kung uunawain nyo to, mga kapatid, parang pinapabayaan tayo, no? Yung ba ang tekstong ito? Talaga bang ang Diyos ay nagpapabaya sa atin? Pinapabayaan niya ba tayo? Buklatin natin itong awit 34:19. Tingnan natin kung talaga bang tayo ay pinapabayaan ni Jehovah, no? Awit 34:19. Maraming paghihirap ang matwid, pero iniligtas siya ni Jehovah sa lahat ng ito. Parang conflicting, no, mga kapatid? Napansin nyo, parang doon sa unang teksto, pinapabayaan. Pero dito, sabi, iniligtas niya. Pero naghihirap. Parang conflicting, no? Anong point dito, mga kapatid? Anong point? Lahat tayo ay nagkakaproblema. Okay? Lahat tayo. Walang ligtas. Lahat tayo ay daranas ng pagsubok. Yun yung point. Ano pa yung isa? Pero, tinutulungan tayo ni Jehovah na maharap yung problema o pagsubok. Yun. Nakuha nyo ba, mga kapatid? Nagkakaroon tayo ng problema, pero tutulungan tayo ni Jehovah. Okay? Hindi siya nagpapabaya. In a sense, pakiramdam yung pinapabayaan, hindi lang niya sinasagot kaagad. Yun yung point. Ngayon, tingnan natin, mga kapatid, no? Kasi sabi dun sa kung idudugtong natin yung Isaiah 66:14, kailangan paglingkuran natin siya. Yun yung yun yung essence dun para tulungan tayo ni Jehovah. Paglingkuran natin siya. Huwag nating iiwan siya. Kaya, meron tayong video na mapapanood, mga kapatid, no? Pwede tayong maging masaya kahit may pagdurusa. Walang makain at halos walang maisuot. Manunod tayo, mga kapatid, tapos mamaya magtatalakayan tayo. Okay? Pakisuot sa ating video. Nang magpakasal kami, gusto talaga naming magkaanak. Kaya nung nalaman kong buntis ako, ang saya-saya namin. Nang sabihin sa akin ni Becca na buntis siya, gusto kong tumalon sa tuwa. Napakasaya ko. Sa wakas, magiging tatay na ako. Ang dami na agad naming plano para sa kanya. At hindi pa man siya lumalabas, mahal na namin siya. Isang araw, masama ang pakiramdam ni Becca at sinabi ng kaibigan namin na magpatingin siya sa doktor. At nung nandun na kami, nagpa-ultrasound si Becca. Pagbalik ng doktor, sinabi niya na hindi na tumitibok ang puso ng bata. Talagang napakahirap tanggapin nun. Talagang di ko malilimutan yun.
Sa isang iglap, lahat ng mga pangarap, lahat ng mga plano, lahat ng mga paghahanda namin para sa Kanya. Lahat ng yun nawala. Punong-puno kami ng pag-asa para sa magiging anak namin. Pero ngayong wala na siya, lahat ng yon naglaho. Para bang nagkaroon ng malaking puwang sa puso ko. At hinding-hindi yun mapupunan. Hindi namin alam ang gagawin namin. Noong gabing yon, may pulong kami. Kaya dumalo pa rin kami. Alam namin na nandoon ang banal na espiritu ni Jehovah. At yun ang kailangan namin. Kasi hindi namin kakayanin kung kami lang. Kailangan namin si Jehovah. Nung malaman nila na nakunan ako, marami sa mga kapatid ang nagkwento ng naging karanasan nila. Kaya nadama ko na hindi ako nag-iisa. Binigyan kami ni Jehovah ng mabubuting kaibigan. Mga kaibigan na mas malapit pa kaysa sa kapatid. Lagi silang nandyan kapag may pinagdaraanan kami. Nananalangin silang kasama namin at nakikinig sa amin. Alam ko na ginagamit sila ni Jehovah para ipakitang mahal niya kami. Hindi ganun kadali na maging masaya uli, pero pinipilit namin. Sa personal study ko, may isang teksto na talagang nakatulong sa akin. Iyong nasa awit 139. Sinasabi doon na walang kadiliman na napakadilim para kay Jehovah. Alam kong nakikita kami ni Jehovah kahit napakadilim ng mundo namin. Natulungan ako ng tekstong yon na maging positibo uli at unti-unti, nadama kong tinulungan ako ng Diyos na Jehovah na maging masaya. Dati, dito sa Venezuela, maalwan ang buhay. Di gaya ngayon na may krisis. Noon, kapag pumupunta kami sa grocery, nabibili namin ang lahat ng gusto namin. At maayos naman ang buhay. Limang taon na rin mula nang maapektuhan ng krisis ang pamilya namin. Napakahirap talagang makakuha ng pagkain kahit yung mga pangunahin lang kasi wala nang mabili sa mga tindahan. May dalawang elder na halos araw-araw na nangungumusta sa amin at tinatanong kung may pagkain kami. Kapag inihahanda ko na ang mga ibinigay nila, sinisiguro ko na makakakain ng mabuti ang mga anak ko. Isusubo ko na lang, ibinibigay ko pa sa kanila. Minsan sinasabi ng anak ko, "Nay, yan lang po ba ang kakainin nyo?" Sasabihin ko naman sa kanya, "Oo anak, okay na to sa akin." Tapos sasabihin naman niya, "Hindi Nay, kulang yan sa inyo." Iniisip ko, sapat na to sa akin. Pero ang totoo, kulang na kulang ang kinakain ko. Isang linggo ng umaga habang nasa pulong kami, hindi maganda ang pakiramdam ko. Buti na lang nasa tabi ko ang anak kong babae. Nahimatay ako at nang mahimasmasan ako, sabi ng anak ko, "Nay, 3 beses kayong nahimatay." Sabi ko, imposible yun. Dali-dali akong dinala ng mga kapatid sa doktor at sinabi ng doktor na malnourished ako. Kaya gumawa ng kaayusan ang mga kapatid. Dinadalhan nila ako ng mga lutong pagkain at binabantayan nila ako hanggang sa maubos ko iyon. Hindi pa bumabalik ang dati kong katawan kasi medyo malusog ako noon. Pero gumanda na ang pakiramdam ko. Lagi pa rin akong kinukumusta ng mga elder, kaya mas gumagaan ang pakiramdam ko. Kahit kailan, hindi ko naiwala ang kagalakan ko. At dahil yon sa Diyos na Jehovah. Salamat sa Kanya at talagang hindi niya ako pinabayaan. Dinamitan niya ako, pinakain, at binigyan ng mabubuting kaibigan. Lahat ng yan ay galing kay Jehovah.
Dito sa New York, napakaabala ng buhay. Parang laging naghahabol ng oras sa mga tao. At parang ganyan din kaming mag-asawa. Okay naman ang buhay namin. Masaya kaming dalawa sa pagpapioneer. At syempre, nagtatrabaho din kami para makaraos. Dito sa New York, dapat na alisto ka sa kapaligiran mo para lagi kang ligtas. Pero hindi namin inaasahan na hahagupitin kami ng isang malakas na bagyo. Nung una naming marinig ang balita, umuulan na at medyo malakas na ang hangin. Pumapasok na rin ang tubig sa paradahan ng apartment namin. Kaya naisip ko may masamang mangyayari. Wala kaming ibang naisalba maliban sa mga damit na suot namin. Grabe, sirang-sira ang lahat. Sa isang gabi lang, nawala ang lahat. Hindi ko talaga akalain na babahain kami at sa isang iglap mawawala ang lahat sa amin kahit ng mga damit namin. Ngayon lang nangyari sa amin to na walang-wala kami. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Wala na akong ibang maisip kundi paano na kami ngayon ng misis ko. May assembly kami ng weekend na yon at niwala nga akong Amerikana o necktie na maisusuot. Kapag dumanas ka ng ganito, saka mo lang maiisip ang halaga ng mga simpleng bagay, gaya ng mga damit. Buti na lang at nandyan ang mga kapatid. Damang-dama namin ang tulong nila. Isang araw bago ang assembly, pinuntahan kami ng isang kapatid at binigyan niya kami ng mga damit. Pati ng mga sapatos. Hindi kami makapaniwala na binilhan pa nila kami ng damit. Niyakap din nila kami at inabutan ng mga sobre na may pera. Alam namin na si Jehovah ang nagpakilo sa kanila para tulungan kami noong halos wala kaming maisuot. Kaya nakadalo pa rin kami sa assembly at nakinabang sa spiritual na mga pagkain. Kahit na wala ang lahat ng pag-aari namin, patuloy pa rin kaming nakakapag-pioneer hanggang ngayon. Laging tinutupad ni Jehovah ang mga pangako niya. Kung uunahin natin ang kaharian niya, siya na ang bahala sa lahat ng iba pang kailangan natin. Iyan ang dahilan kung bakit lagi akong masaya. Kahit ano pang pagsubok yan o kahit dumating pa sa punto na halos wala ka nang maisuot, hinding-hindi nun kayang sirain o putulin ang kaugnayan natin sa ating Diyos na Jehovah. Okay, pwede ba natin pasalamatan yung mga kapatid na nasasangkot sa gumawa ng video? Okay, maraming salamat. Okay, mga kapatid, may tatlong part. Ano natutuhan ninyo sa mga karanasan sa video? Doon sa mga naging masaya sila kahit nagdurusa, namatayan ng anak. Yung isa ay walang makain at yung isa ay walang maisuot. Anong natutunan nyo? Okay? Sige. Sige, El. Ayan. Sige, El. Yung bata muna. It means that if you have a problem, you can just pray to Jehovah and Jehovah will help you. He can also influence other people. Oh. I mean, make other people help you. I don't know. Okay, wait. Okay, salamat. Kaya ayun, no? Nanalangin, sabi. Okay, ano pa, mga kapatid? Okay, Sister Atamosa. Pinakita po doon na kung paano naging buhay na buhay si Jehovah sa kanila, lalo na po doon sa pinakamahirap na hamon ng buhay nila. At hindi po nila hinayaan na yung mga pangyayaring yun ang pumutol ng kaugnayan nila kay Jehovah. Bagkus patuloy naglingkod, taglay ang kagalakan ng puso. Sa katunayan po, ang hindi ko malilimutang teksto po doon yung binanggit po ni Sister Becca. Yung binanggit niya po doon sa awit 139:12. Nasabi po niya doon na kung andun si Jehovah sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Kaya imbis na lumayo, lalo pa dapat lumapit kay Jehovah. Okay. Ano pa? Ano yung hindi nila kinalimutan? Sino yung mga ginamit ni Jehovah? Basta ano pang ginawa nila? Sige, sino? Last na lang. Okay. Sister Ate Rose. Sige, Ate Rose. Sister Rose.
ayun nga, hindi nila kinalimutan na yun, unahin nila ang kaharian. At hindi rin sila, alam nila na hindi sila pababayaan ng Diyos na Jehova at ginamit din ni Jehova yung mga kapatid para tumulong sa kanila. Kaya tayo rin naman, hindi lang tayo basta tatanggap ng tulong, kundi tayo rin naman tumulong din sa iba. Huwag tayong mag-focus doon sa ating pinagdadaanan kasi lahat tayo meron din pinagdadaan. Yan. Kaya kahit may problema, no, dalo pa rin tayo. Paglingkuran pa rin natin si Jehova, hindi natin siya iiwan. Okay. Maraming salamat, Brother Carso, sa pagtalakay sa nakapagpapatibay na paksang ito. Pwede tayong maging masaya kahit may pagsubok. Ngayon, dadako tayo sa pag-aaral ng Biblia ng ating kongregasyon gamit ang aklat na lubusang magpatotoo tungkol sa kaharian ng Diyos. Tatalakayin sa atin yung Kabanata 27, talatang 1 hanggang 9 ni Brother Chito Arjona, at ng kanyang kagabasa si Brother Andy Panganiban. So, ganyan ang bagay mga kapatid, ipagpatuloy natin yung Kabanata 27 ng ating aklat na lubusan, magpatatuo. At ang ating talakayan, ibate sa Gawa 28, talatang 11 hanggang 31. Bilang papasimula, hilingin muna natin si Brother Andy na basahin ang unang parapong. Isang barko na may simbolo ng mga anak ni Jesus, malamang na isang malaking barko na kinakargahan ng butil, ang naglalayag mula sa isla ng Malta sa Mediteraneo patungong Italia. Noon ay mga 59 CE. Nakasakay sa barko si Apostol Pablo, isang bilanggong binabantayan, at ang mga kapananampalataya niyang sina Lucas at Aristarco. Di gaya ng mga mandaragat ng barko, ang mga ebanghelisador na ito ay hindi umaasang ipagsasanggalang sila ng mga anak ng Gregong Diyos na si Jesus, ang kambal na sina Castor at Pollux. Sa halip, naglilingkod sila kay Jehova na nagsabing magpapatotoo si Pablo sa Roma at haharap kay Cesar. Okay, maraming salamat sa tanong. Ano ang natitiyak ni na Pablo at bakit? Anong natitiyak dito nila ni Pablo at bakit? Sige, dito muna ito kay Brother Marvy. Natitiyak po ni Pablo na makararating sila sa Roma dahil nangako po si Jehova na magpapatotoo po si Pablo roon at haharap po kay Cesar. Oo, yun ang natitiyak nila, no? Meron ba kayong i-support doon, ibang punto? No? So yun ang katiyakan na ibinigay niyo. May ugnayan sa mga Diyos na ito. Anong iyong masasabi? Brother Roy, Mata? Kumbaga, tiyak din si Pablo na hindi siya iiwan ni Jehova. Kumpara doon sa pangako ng mga Diyos-Diyosan tulad ni Jesus, na nakasama ni Pablo na susuportahan sila. Pero si Pablo, alam niya, tiyak na tiyak si Pablo na hindi siya iiwan ni Jehova. Oo. Kasi anong sinabi ng footnote ng yung study note natin sa Gawa 28:11, Brother Easy? Pagkasuyo? Karaniwan na nagdadala sila ng imahen itong mga anak ni Zeus, doon yung mga marinero. Parang considered parang patron nila. So umaasa sila doon para sa ligtas na paglalakbay. Pero ibang-iba nga ito si Pablo at ang kanyang mga kasama. Hindi sila doon umaasa kundi kay Jehova. Oo. No? Kasi yung mga seafarers, doon umaasa, no? Kaya kung sakali magkaroon ng shipwreck katulad dati at maligtas sila, baka isipin, no? Na yung mga Diyos na to, na si Paulo sa Brother Rizal, meron kayo nakitang punto?
Kasi pinapakita ng footnote na pag naglalakbay pala yung barko, ay mayroong tinatawag nilang San Telmo. Parang apo yun. No? At yun daw ay lumalabas kapag yung barko ay nasa panganib. Kaya yun umaasa yung mga marinero. Kaya talagang sila ay makakarating sa lupa. Pero ganun pa man, sina Pablo at sina Lucas, ay hindi ganun ang kanilang tinatanaw na pag-asa. Asa sila kay Jehovah. Oo. Kaya kung magtagumpay, makarating man sila tiyak yun, bakit natin tiyak na maligtas sila? Kasi ano man ang mangyayari bilang pagdiindan, nabanggit na, Sister Irene? Kasi yun po yung pangako ni Jehovah na mangyayari po talagang makakarating po sila roon. Oo. No? Pero hindi doon sa mga pinagtihulaan ng mga seafarers sa mga marinero na magligtas sa kanila. Para po doon sa tris tayo. 3 araw pagkadaong sa Siracusa, isang magandang lungsod sa Sicilia na kilala rin gaya ng Atenas at Roma, ang barko ay naglayag patungong Regio sa gawing timog ng Italia. Pagkaraan ng 1 araw sa Regio, humihip ang hangin mula sa timog kaya mabilis na nakapaglayag ang barko ng 320 kilometro. At sa 2nd araw ay nakarating sa daungan ng Putueli sa Italia, malapit sa Naples ngayon. Nasa huling bahagi na ngayon si Pablo ng kanyang paglalakbay patungong Roma para humarap kay Emperador Nero. Sa buong paglalakbay na ito, hindi siya pinabayaan ng Diyos na nagbibigay ng kaaliwan. Gaya ng makikita natin, hindi man lang nabawasan ang suportang iyon, ni ang sigasig ni Pablo bilang misyonero. Okay, maraming salamat sa 2 and 3. Ano ang naging ruta ng barkong sinakyan ni Pablo at sino ang sumusuporta kay Pablo mula pa sa pasimula? So, kung nais yung mga mapa, yung magagaling locate ng mapa, pwede nyo ring babanggitin yun. Ano yung mga ruta na yun? Pwede nating isa-isahin. Sinong makapag Brother Renz, sumali, pakisuyo. So ang reference natin, Appendice B13. So nagpatuloy sila mula doon sa island ng Malta. Makikita natin doon sa mapa yung orange na line. Sunod nilang destination is yung Siracusa. Pagkatapos doon sa Regio. Pagkatapos doon sa Puteoli. Makikita natin yung destination o yung ruta doon sa mapa na yon. No? Okay, at sino ang sumusuporta kay Pablo mula pa sa pasimula? Sister Rampi, pakisuyo. Sina Lucas at Aristarco. So yun, no? Yun yung mga nag-support sa kanya, no? Kailan ba sila, Sister Tina, di makali? Pakisuyo. Bukod kina Pablo na suporta, sino talaga ang may support sa kanya? Sa buong paglalakbay nga po ni Pablo, ang Diyos na Jehovah po ang talagang gumagabay sa kanya. Sabi nga po dito ay siya ang Diyos ng nagbibigay po ng kaaliwan. Oo. So ano ang epekto nito kay Pablo? Sa kabila ng mahirap na kalagayan, Brother Nolan Vasquez? Dahil yung suporta ni Jehovah sa kanila mura pa noon? Kaya si Apostol Pablo, kahit na mahirap ang pinagdaanan niya, nawasak yung barko dahil sa bagyo noon, hindi pa rin nabawasan ng kanyang sigasig sa pagpapatuo sa mga tao tungkol sa kaharian ng Diyos. Oo. Meron pang nakitang ibang punto, si Sister Irene at Amusa, pakisuyo. Kaya pinakita po na yamang si Jehovah po yung tinukoy ng Diyos ng Kaaliwan. Tumulong po ito kay Pablo na maging matatag dahil sa katangiang to ni Jehovah. Kahit sa pinakamahirap na yugto ng paglilingkuran niya, ganon din po tayo sa ngayon. Na naman po ang mapaharap sa atin, kapag naisip natin si Jehovah ay hindi niya tayo iiwan, tumutulong naman po yan para mapanatag tayo at magpatuloy sa ating mga atas. Oo. No? Specifico kasi ang kay Pablo, ano? Na talagang Roma. Pupunta siya, no? Kaya kailangan niya magawa yan at umaasa sa kay Jehovah, no? Maaari sa ating kalagayan, ganon din. Brother Jeric?
Ano kasi yung huling paglalakbay ni Pablo, alam niya nga haharap na siya sa kay Nero, sa Emperador Nero at madali kay Cesar. Pero hindi siya natatakot. Patuloy pa rin yung sigasig niya na talagang agagapanan niya yung pinatas sa kanya ni Jehovah. Oo. Brother Rizal, ni Julio, pero pa ibang punto. Kung titingnan natin yung kanyang paglalakbay dati, yung naroon pa siya sa Maalon, nung hirap na hirap siya. Pero makalampas siya doon sa Rio, papuntang Pochole. Sabi ro, 320 kilometers agad yung mabilis na nalakbay nila. Kaya talaga yun ay tulong ni Jehovah para makarating siya ng ligtas sa kanyang pupuntahan. Oo. No? Kasi nangako nga si Jehovah na talaga magpatuto siya kay Caesar. Walang makahadlang. Maraming salamat. Ngayon, dadako naman tayo sa subtitle. Nagpasalamat si Pablo sa Diyos at tumakas ang loob niya. Ito naman ay talakayan natin ang Gawa 28, 14 at 15. Pagkasayo, 4 and 5. Sa Puteoli, may nakita si Pablo ng mga kapatid at hiniling nila na manatili sila ng 7 araw. Isang napakagandang halimbawa ng Kristiyanong pagkamapagmatuloy. Tiyak na napakalaking pagpapala naman para sa mapagpatuloy ng mga kapatid na iyon ang pampatibay ni Pablo. Pero bakit kaya pagkakalooban ng ganong pantayang kalayaan ang isang bilanggong binabantayan? Posibleng dahil nakuha ni Pablo ang tiwala ng kanyang mga bantay na Romano. Sa ngayon, ang mga lingkod ni Jehovah na nakabilanggo ay madalas ding pinagkakalooban ng pantayang kalayaan at konsiderasyon dahil sa kanilang Kristiyanong paggawi. Halimbawa, sa Romanya, isang lalaking may sentensyang 75 taong pagkabilanggo dahil sa pagnanakaw ang nagsimulang mag-aral ng salita ng Diyos at nagbagong buhay. Bilang resulta, siya ang pinagkakatiwalaan ng mga gwardya na pumunta sa bayan nang walang bantay para bumili ng mga supply sa bilangguan. Siyempre pa, si Jehovah ang naluluwalhati dahil sa ating mabuting paggawi. Okay, thank you. Sa A, paano tinanggap ng mga kapatid sa Puteoli si Pablo at bakit kaya siya pinagkalooban ng pantayang kalayaan? No? Okay, Sister Ross, please. Naging mapagpatuloy nga yung mga taga-Puteoli at hinilingan sila na doon muna manatili sa kanila ng 7 araw. Ngayon, pinagkalooban sila ng pantanging kalayaan dahil sa kanilang mabuting paggawi, kaya nakuha nila yung tiwala ng tagabantay nila. So kasi na makasalubong, bakit nakuha ni Pablo yung mga bantay? Anong circumstances? Anong sitwasyon? Brother Calso? Dan? Saka sa maalala natin yung paglalakbay niya, talagang delikado no? Pero sinabi niya doon sa kanila na walang mamamatay. Kaya yun, nung nakita nila na natupad yung binanggit niyang yun, lalong nagtiwala. Nagtiwala yung mga bantay sa kanya. Dahil lahat ng sinasabi niya ay totoo. Oo. At yung kanyang inaalaw sa kanya, na kalayaan, na talagang may tiwala, gaano katagal? Siya dapat manatili. Gaano katagal? Okay, para may maano natin yung talagang binigyan siya ng kalayaan. Brother Tom. Makikita natin doon sa Gawa 28:14, yung pagpapatuloy doon ng mga kapatid sa Puteoli, hiniling na 7 araw. So, ibig sabihin, yung kalayaan ni Pablo, 1 linggo. Pero makikita natin dito yung hindi lang si Pablo ang makikinabang doon sa pagpapatuloy nila, kundi sila mismo. Kasi talagang napakalaking pampatibay loob yung gagawin ni Pablo doon. Talagang nandun yung pagpapatibay ni Pablo doon sa mga naranasan niya doon sa paglalakbay nila. Oo, 7 days, imagine. Binigyan niya ng kalayaan, talaga nakuha niyang tiwala. No? Captive siya sa ganong kalayaan. Kaya makita natin. Ngayon, sa modernong panahon, kahit nakabilanggo, paano nakinabang ang mga Kristiyano mula sa kanilang mabuting paggawi? Paano man nakinabang ang mga Kristiyano kahit nakabilanggo? Meron tayong halimbawa dito. Sige, Brother Isi. Minsan ay nalalagay sila sa pantanging binibigyan sila ng pantanging kalayaan at konsiderasyon.
Halimbawa, yung iba, medyo maalwan yung kanilang kalagayan. Imbis na nakakulong sila sa rehas, nabibigyan sila ng mga atas na pwedeng pumunta sa ibang lugar kahit walang bantay kasi pinagkakatiwalaan silang katulad nun. Dito, yung nasa Romania, ang sentensya 75 years pero nakapag-aral ng Biblia, nagbago ang buhay, ang nangyayari, inuutusan pang lumabas ng bilangguan ng walang kasama para bumili ng mga materyales kasi inaasahan nila, babalik yon at magiging tapat siya. Oo. No? Brother Roy, Mata? Meron kayong punto. Yan ang nakakulong pero malaya. No. Brother Ode, Belmonte? Naikapit ng brother yung unang Pedro 2:12, sa halip na maupasala sa Jehova, hindi naging, yung mga nagmamasid ay pinuri pa ang Diyos ng brother na ito. Kaya nakakatuwa na i-apply din natin to kasi may mga nagmamasid din sa atin at tutulungan natin sila na makilala sa Jehova sa pamamagitan ng mga paggawi natin. Oo. No? Yun ang kaibahan ng bayan ni Jehova, no? Kahit literal nakakulong, malaya pa rin, no? Sa isang antas, no? Na binigay. At yung ating speaker yung mga nakaraan, ano? Medyo kasi sensitive. May minirelease siya kasi nakapagano siya sa Muntinlupa, sa Bilibid, no? Talagang mayroong mga kapatid binigyan ng isang antas ng kalayaan, no? Kaya hindi lang tayo mag-elaborate, no? Kaya ipinakita diyan na talagang nakikinabang, no, ang isa kahit na siya nakabilanggo, no, sa ganang kalagayan. And dito sa paragraph 7. Mula sa Puteoli, malamang na 50 kilometro ang nilakad ni Pablo papuntang Capua sa Daang Apio, ang daan papuntang Roma. Ang kilalang daang ito na may malalaking bato mula sa bulkan ay may magagandang tanawin ng mga bukid sa Italia at ng dagat Mediteraneo. Habang naglalakad sila sa Daang Apio, nadaanan nila ang Pontine Marshes, isang maputik na lugar na mga 60 kilometro mula sa Roma, kung saan makikita ang pamilihan ng Apio. Isinulat ni Lucas na nang mabalitaan ng mga kapatid sa Roma ang tungkol sa kanila, sinalubong sila ng ilan sa pamilihan. Samantalang ang iba ay naghintay sa 3 taberna, isang pahingahan na mga 50 kilometro ang layo mula sa Roma. Pambihirang pag-ibig nga. Hindi magandang lugar ang pamilihan ng Apio para pagpahingahan ng isang pagod na manlalakbay. Inilarawan ng makatang Romanong si Horas na sa pamilihan, siksikan ng mga mandaragat at mga walang modong may-ari ng bahay tuluyan. Isinulat niya na napakabaho ng tubig doon. Hindi nga siya makakain sa lugar na iyon. Pero kahit napakahirap ng paglalakbay, masayang sinalubong si Pablo at ang mga kasama niya ng ilang kapatid mula sa Roma para samahan sila sa paglalakbay at siguraduhing ligtas silang makakarating sa destinasyon nila. Okay. Sa 6 and 7. Paano nagpakita na pambihirang pag-ibig ang mga kapatid sa Roma? Extraordinary, ano? Yun ang titingnan natin doon, ano? Nagpakita ng pag-ibig, pero medyo extraordinary, pambihira, ano? Yung pag-ibig na paano ba nila pinakita yun? Sige nga, titingnan natin kung marunong magtagalog si El. Kahit pwede rin English, sige. Isinulat ni Lucas na nang mabalitaan ng mga kapatid sa Roma ang tungkol sa kanila, sinalubong ni sila ng ilan sa pamilihan, samantalang ang iba ay naghihintay sa 3 taberna, isang pangihan na mga 50 kilometro ang layo mula sa Roma. Oo, tama yon. Pero anong extraordinary dito sa ulat na yon? Tama yon. Na talagang pambihira yung pag-ibig. Ngayon. May napansin ba kayo, mga kapatid? Na extraordinary? O sige, Sister Irene. Ipinakita po dun mga kapatid sa Roma yung pambihirang pag-ibig sa pamagitan po ng paglalakad ng malayong lugar sa distansya para salubungin lang si Pablo. Ang ilan po yung naglalakad ng 60 kilometers patungong palengke ng Apio.
At yung palengke pa po na yun ay hindi kaaya-aya kasi mabaho nga po. At yung bahay tuluyan naman ay kahit 50 kilometers ang layo naman, wala rin pong galang yung may-ari ng tahanan. Pero kahit di po komportable ang palengke ng Apio, ay pumunta po sila, dala po yung pag-ibig. At ginawa po nila to sa layuning palakasin at patibayin si Pablo bago tumungo sa Roma. Oo. Ilang kilometro? 50 60. Ngayon, batay sa paglarawan ng Makatang si Horace, isa pang napahapyawan na isa natin idiin na talagang extraordinary. Pambihirang pag-ibig yun, bukod sa 50 sinalubong nila, kilometers. Ano yung paglarawan niya? Brother Tom? Inilarawan nga ng Makatang si Hermanong si Horace na yung pamilihang ito ay talagang siksikan, tats marumi, tapos yung mga walang modo, yung may-ari. Kaya kung ikaw ay isang maselan, baka hindi ka sumalubong doon kay Pablo kasi madumi nga eh. Pero tanda natin yung pag-ibig na ipinakita ng mga kapatid na kahit ganun kadumi, talagang tinulungan nila si Pablo, sinalubong at upang maipakita sa kanila yung dakilang pag-ibig. At bukod doon, mayroon pa silang ginawa eh. Tama yun. And at the end, sa kwento nila, ano pang ginawa ng mga kapatid nito? Sister Prissy? Yung mga kapatid na ito ay sinamahan si Pablo sa paglalakbay para siguraduhin ligtas siyang makarating sa destinasyon niya. Di ba? Talagang tiyakin nila. Brother Mata. Napakahirap ng ginawa nila na yun. Hindi yung basta-basta lang na na sabihin natin, brotherhood lang na sandali lang, okay na. Kasi kung halimbawa, galing pagdating doon sa lugar na yon, tapos ang lalakarin nila, another 50 kilometers pa para eskorta lang si Pablo, ay ang nagdagdag sakripisyo ito. Hindi ito madali. Oo. Kaya extraordinary talaga yan ang nabanggitan ninyo. Paragraph 8. Ayon sa ulat, nang makita ni Pablo ang mga kapatid, nagpasalamat siya sa Diyos at lumakas ng loob niya. Oo, natanaw pa lang niya ang minamahal ng mga kapatid na ito, na ang ilan ay malamang nakilala ng apostol, lumakas na agad ang loob niya at naaliw. Bakit nagpasalamat si Pablo sa Diyos? Alam niyang isa sa katangian ng bunga ng Espiritu ang mapagsakripisyong pag-ibig. Sa ngayon, pinakikilos din ng banal na Espiritu ang mga Kristiyano na magsakripisyo para sa isa't isa at patibayin ang mga nangangailangan. Okay, thank you. Sa 8, bakit nagpasalamat si Pablo sa Diyos nang makita niya ang mga kapatid? Sister Ampi, Calso. Dahil sa mapagsakripisyong pag-ibig. Oo. Kasi ano yung pag-ibig na yun? Sister MJ? Dahil isa yon sa mga katangian ng bunga ng Espiritu. Yun, So, may aral ba tayo doon? Sa karanasan ni Pablo at sa ginawa ng mga kapatid? Ayon sa unang Tesalonica 5:11 at 14. Okay. Sister Siki. Sabi nga sa last part na kumuha tayo lagi ng pagkakataon na mapatibay ang mga kapatid. Sa kongregasyon, hindi natin alam yung mga sitwasyon dinaranas nila. Pag titingnan sila ng panlabas, parang okay, pero hindi. Kaya wag na natin tingnan yung mga negative na nakikita natin. Pagtiisan natin at ipakita sa kanila na mahal natin sila. Yun, Pagka meron tayong nalaman na may sakit, na medyo talagang nahirapan, o anumang mga kalagayan, nakatulong ba yung pagdalaw kahit pagdalaw lang natin? Makita lang nila tayo, Brother Nolan? Malaking tulong po yan yung pagdalaw natin. Halimbawa, hindi man tayo makadalaw sa kanila, may telepono naman tayo. Pwede naman natin sila tawagan, kamustahin sila. So malaking bagay para sa kanila yun, yung pagkipagkumustahan lang. Tingnan mo si Pablo na aliw, Kaya ibang epekto pa rin
No? Huwag natin sa okay naman yan, meron namang dadalaw. No? Lahat tayo ay kapatid ng may problema, no? Kaya huwag tayong magturo. Kailangan nating kumilos batay sa natin. Ano? Maraming salamat sa huling parapo, Noybe. Halimbawa, inuudyo ka ng banal na espiritu ang mapagpatuloy ng mga kapatid na paglaanan ang mga tagapangasiwa ng sirkito, mga misyonero, at iba pang buong panahong ministro na nagsasakripisyo ng malaki para higit pang makapaglingkod kay Jehova. Tanungin ang sarili, may magagawa pa kaya ako para masuportahan ang dalaw ng tagapangasiwa ng sirkito? Paano ko maipapakita ang pagiging mapagpatuloy sa kanya at sa asawa niya kung mayroon? Pwede kaya akong maglaan ng panahon para sumama sa kanila sa ministeryo? Kapag ginawa mo iyan, maaari kang tumanggap ng saganang pagpapala. Halimbawa, tiyak na tuwang-tuwa ang mga kapatid sa Roma nang marinig nila ang mga nakapagpapatibay na karanasan ni na Pablo. Okay, maraming salamat, Brother Dennis, sa malinaw na pagbabasa ng mga parapo. Sa tanong natin, paano natin matutularan ang saloobin ng mga kapatid na sumalubong kina Pablo? No, para sa atin ito. Si Brother Marby. Matutularan po natin sila sa pamamagitan po ng pagiging mapagpatuloy at pagsuporta po sa mga lingkod ni Jehova, gaya po ng tagapangasiwa po ng sirkito at mga misyonero po. Ayan, ano? So, anong mga arrangement na sa missionary? Wala naman tayo rito. Ng circuit overseer na pwede natin matularan mga kapay doon? Brother Jay Calso, please. May mga kaayusan na ginagawa pag during circuit visit. Kaya tayo ba ay sumusuporta sa bagay na ito sa pamagitan ng tayo ba ay nag-auxiliary pioneer? Kasi hindi naman matataas ang oras na hinihiling pag during circuit visit. So tayo ba ay sumusuporta sa bagay na ito? Sa mga pagpapakain ba, tayo di sumusuporta din sa pamagitan ng pagbibigay ng cash pag umaga't gabi at gayon din sa pagpapakain. At gayon din sa paglarangan naman, pag tayo naatasan sa loob ng isang linggo, doon sa gawain, tayo ba'y lumalabas sa araw na yon para suportahan ng ating tagapangasiwa? Oo. Thank you, Brother Junel. Ibang punto pa? Maliban po doon, kapag merong kaayusan na tayo ay pinartner sa CEO o kaya sa asawa, so mas maganda na tanggapin natin iyon kasi yun ay kumbaga pagsasanay din sa atin para mas matuto tayo, strategy nila sa paglalarangan. At mas maganda rin ay kahit yung mga regular pioneer, if possible, sila ay maging partner din ng CEO at ng asawa kasi para mas makatulong din sila sa mga kapatid na kumbaga medyo nangihina din sa spiritual. Oo. Kaya Brother Mihulio, please. Personal ko nga naranasan yung magpatuloy ng CEO sa bahay doon sa Samar. Kasi minsan umuwi ako, ay nagkataon, dalaw nila. Walang matuluyan yung CEO ron sa Samar. Nakita ko ng isang kapatid na doon ako sa barangay. Sabi niya, nangailangan ng bahay yung circuit overseer. So sabi ko, offer natin yung bahay natin, yung bahay ko dyan. Sa linggo sila nakatira ron, natunay na madaraw mo talaga yung kasiyahan pagka nakakatulong ka doon sa ganung paraan. Oo, hindi ka nga taga roon, no? Brother, Sister, ano muna, Vasquez. So hindi lamang po yung pagtulong natin doon sa mga nangunguna kasi tayo din ay nakikinabang. Halimbawa kapag nagkukwento sila ng mga experience nila, tayo rin ay napapatibay. Kaya dalawang side ito, napapatibay natin sila, napapatibay din tayo. Oo, pagpapalitan yun, ano? O, Sister Irene. Nuestro, meron ba punto? At nagkaroon din na po tayo ng pangmalas na kahit po sila ay mga tagapangasiwa ng sirkito, missionary o nasa buong panahon, kailangan din po nilang mapatibay. Kasi ang lagi po nating naisip, matibay na sila. Pero ang totoo, kailangan din po silang patibayin. At yun sa paraan din po ng pagpapasalamat, kahit po dun sa kanilang may bahay, pwede po din natin gawin yun. O, at pag ginawa natin yun, anong maasahan natin? Brother Calso? Malaking pagpapala. Kasi halimbawa, yung mga kwento nila tungkol sa karanasan nila, yung mga pagpapala yun, napapatibay tayo sa mga karanasan dinanas nila. Saka buong buhay na nila binigay na nila kay Jehova, naglingkod nila sila sa mga kapatid. Kaya angkop lamang talaga na kailangan
maging mapagpatuloy tayo sa kanila, patibayin din sila kung paano nila tayo pinatitibayin. Kasi kaninong kaayusan ito? Itong mga bagay na ito? Kaya makatekta ng pagpapala? No? Gusto na bang ito? Brother BJ? Jehovah po. Oo, no? Lahat ito kay Jehovah. Brother Florence, pagkasayo. Ano pa? Kaya excited tayo every 6 months. Kaya lang matagal bago mag 6 months ulit. Dito pa lang sa congregation, pwede natin gawing practice. Yung mga regular pioneer, pwede nating samahan sa ministry, kamustahin, makipagkwentuhan, para sa ganun, mapatibay ang isa't isa. Oo. Kasi, Brother Nolan, ano pang... Kahit sa ating congregation po, pwede tayo maaga dumating para makipagkumustahan sa mga kapatid, sa mga bisita natin, lalo higit sa mga Bible study. Oo. So, kung anumang bagay na ginagawang kaayusan, pag sinusuportahan natin ito, tiyak pagpapalain tayo ni Jehovah, hindi lang natin yun namalayan. At yung ating pagpapahalaga sa ganong kaayusan, tinitingnan ni Jehovah yun. No? At ito tiyak magkaroon ng pagkakataon si Jehovah na pagpalain tayo. At yung ating kaugnayan sa Kanya, alam niya na ating pinahalagan ito at tiyak na pagpapalain tayo. Maraming salamat sa mga usilong komento mga kapatid at paumanin sa hindi nabanggit, natawag. Maraming salamat, Brother Arjona, sa inyong maliwanag at napagtuturong pagtalakay sa ating pag-aaral ng Biblia gamit ang aklat na lubusang magpatotoo sa kaharian ng Diyos. Tunay na nakinabang tayo ng gusto sa gabing ito sa ating tatlong bahagi ng pagpupulong, tulad doon sa kayamanan mula sa salita ng Diyos. Tunay na kailangan nating tumulong sa mga kapatid para maging masaya at tayo mismo ay makikinabang din. Sabi nga yung tingin na may kasamang ngiti at nakapagpapatibay ng mga salita doon sa mga kapatid na dumadanas sa mga pagsubok ay isang malaking bagay para maging masaya. Sa spiritual na hiyas naman, tinalakay sa atin yung mga desisyon tungkol sa pagpapagamot. At ganoon din sa ating 4 na estudyante ay natutunan natin yung ilang mga paraan kung paano tayo magiging mahusay sa ating ministeryo. Ito naman sa huling bahagi, yung pamumuhay bilang Kristiyano, ay nakita natin na ang pwedeng maging masaya kahit maraming pagsubok ang dinadanas tulad na napanood natin sa ating video. At marami tayong natutunan. At doon naman sa pag-aaral ng kongregasyon, sa Biblia, nakita natin yung paglalakbay ni Apostol Pablo ay talagang nakapagpatibay. Kung parati nating ikakapit natin sa panahon natin ngayon sa mga naglalakbay na tagapangasiwa. Maraming salamat po sa lahat ng gumanap ng kanilang bahagi. Dito nagtatapos ang ating pagpupulong. Kaya saraduhan natin ito sa pamamagitan ng pag-awit at panalangin. Awitin natin yung nasa awit bilang 100. Awit 100. Ang pamagat, maging mapagpatuloy. Hinalaw ito sa Gawa, Kabanatang 17, Talatang 7. Kung ako po sa inyo, awitin natin ito ng nakatayo, masigla, at sundan natin ang himig ng ating musika.